Love bed, part 2. Ito yung ginawa kong kama na matangkad, mga kababayan. So, kinulayan ko na siya ng chocolate brown. Ito yung mga fittings niya. Yung pinaka rafter o kaya girder. Ito naman yung sahig. Mga purong palotsina na po yan. May varnish na yan. So, natapos ko na yung paglagay ng chocolate brown. So, doon ito dadalhin sa taas. So, nakikita nyo doon sa second floor. So dito yung pabrikita ko. Kasi nakikita nyo sa baba, doon ako gumawa. So dito ang daan namin. At ito na siya ngayon sa kwarto, nakalagay na for assembly. So nahirapan ako, mag-isa lang ako rito eh. Medyo ginawa ko na lang ng diskarte. Ginamitan ko na ng rubido. At yung mga bolt. Kaya medyo mahirap talaga mag-isa lang. So ito na ngayon, nandito na ako nagsasahig na sa mga palutsina. Nakikita nyo. Still going on, mga kaibigan, yung paggawa ko ng lock bed na ito. Siyempre hindi madali dahil matangkad at tag-iisa lang ako. Kaya talagang ginagamitan ng techniques, no? So malapit ako sa kisame, nakikita nyo. Ito yung cublight nila, no? Hindi ako kasali dyan sa paggawa ng cublight. Dito lang ako sa mga interiors na furnitures. Ito yung pinabricate ko doon sa baba sa part 1 at nakatayo naman siya, nakatayo siya ng ayos at napapatibay ko na rin siya. At yung railing sa labas, mga kaibigan, madalang lang yung vertical, no? Pero may salamin siya, yung fiberglass yan na salamin. Yun yung pinaka talagang railings. Yung bakal dyan ay support lang yan. So na secured ko siya. Ginamitan ko siya ng clamp secured by blind rivets. So dito ako ngayon sa taas, nakikita sa baba parang loft. Ito yung cublight, pinailaw ko na at pinaandar ko ng aircon kasi sobrang init, so wala kasi yung bintana. Ito ngayon, nakatayo na siya, buo na, oh. Nakafix na yung salamin na yan. At ito yung parte ng mga hagdan. So ito yung materialis ko dito sa hagdan. Yung hagdan, 4 na step with drawers. Ito na yun siya, nakikita nyo. Ito na yung nasa baba ko. Binidyohan ko siya pataas. Ito nga siya yung matangkad. Sa baba, pwede siyang workstation.